Hiraya ng tadhana. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang Cold Billionaire na in love sa katulong ng mansion. Nila romantic drama series main characters, Lucas Saavedra, isang malamig, istrikto at gwapong CEO ng Saavedra Holdings. Lumaki siyang puno ng pressure dahil sa kanyang pamilya, kaya naging seryoso at walang tiwala sa pag-ibig. Mika Alcantara, isang simpleng probinsyana mula sa Negros, mabait, masipag at may pangarap para sa kanyang pamilya. Napilitang magtrabaho bilang katulong sa mansion ng mga Saavedra. Cathy Miranda, mayamang socialite at anak ng business partner ng pamilya Saavedra. Matagal nang gustong pakasalan si Lucas at gagawin ang lahat para maagaw ito. Ang probinsya nang pumasok sa mundo ng mga mayayaman. Sa isang maliit na baryo sa Negros, makikitang masayang nagtatrabaho si Mika sa bukid kasama ang kanyang ina. Ngunit biglang lumala ang sakit ni Aling Rosa. Kailangan nilang makahanap ng malaking halaga para sa gamutan. Dahil dito, nagdesisyon si Mika na pumunta sa Maynila matapos alukin ng trabaho bilang katulong sa mansyon ng mga Saavedra. Pagdating niya sa mansyon, agad siyang kinabahan dahil napakalaki nito. Doon niya unang nakita si Lucas, isang malamig at seryosong lalaki. Bawal ang pasaway dito. Gawin mo lang trabaho mo, malamig na sabi ni Lucas. Nasaktan si Mika, ngunit nagpigil siya. Sa gabing iyon, aksidenteng natapunan ni Mika ng kape si Lucas habang nagmamadali. Hindi mo ba alam, ginagawa mo? Galit na sigaw ni Lucas. Halos maiyak si Mika. Doon nagsimula ang hindi magandang unang pagkikita nila. Nahihirapan si Mika makisabay sa mansion dahil istrikto ang lahat. Madalas siyang pagalitan ng headmaid. Habang nagtatrabaho, napansin ni Ella na mabait si Mika. Kuya Lucas, hindi siya tulad ng iniisip mo, sabi ni Ella. Ngunit hindi naniwala si Lucas. Sa opisina naman, ipinakilala si Cathy Miranda bilang future business partner ng kumpanya. Halatang may gusto ito kay Lucas. Nang malaman ni Cathy na may bagong katulong sa mansion, agad siyang naging mapagmataas. Mga katulong dapat marunong lumugar. Mataray nitong sabi kay Mika. Tahimik lang si Mika, ngunit nasaktan. Sa huling eksena, nakita ni Lucas si Mika na umiiyak sa garden habang kausap ang kanyang ina sa telepono. Unti-unting nakaramdam ng awa si Lucas. Isang gabi, biglang nawalan ng kuryente sa mansyon dahil sa bagyo. Natakot si Mika dahil may trauma siya sa bagyo noong bata pa. Habang nanginginig siya sa kusina, nakita siya ni Lucas. Takot ka pala. Malamig ngunit mahinang sabi nito. Hindi sumagot si Mika. Nang biglang kumidlat, napayakap si Mika kay Lucas. Nagulat silang dalawa. Ilang segundo silang natigilan. Ito ang unang beses na nakaramdam si Lucas ng kakaibang tibok ng puso. Kinabukasan, nagulat si Mika nang padalahan siya ni Lucas ng mainit na pagkain. Sir Lucas po ba nagpadala nito? Tumango ang kasambahay. Napangiti si Mika. Napansin ni Cathy na nagiging malambot si Lucas kay Mika. Dahil dito, sinimulan niyang pahirapan si Mika. Pinagbintangan niya itong nagnakaw ng mamahaling hikaw. Mga mahihirap talaga walang modo, sigaw ni Cathy. Iiyak na sana si Mika, ngunit dumating si Lucas. Enough, hindi siya magnanakaw. Nagulat si Cathy. Ito ang unang beses na ipinagtanggol ni Lucas si Mika. Mas lalo namang nahulog ang loob ni Mika. Habang naglilinis ng library, aksidenteng nakita ni Mika ang lumang larawan ni Lucas kasama ang isang babae. Nalaman niyang namatay pala ang dating kasintahan ni Lucas sa isang aksidente. Doon niya naintindihan kung bakit malamig ito. Isang gabi,
Nadatnan ni Lucas si Mika na hawak ang larawan. Nakikialam ka sa buhay ko? Malamig niyang sabi. Pasensya na po. Gusto ko lang maintindihan kayo. Biglang natahimik si Lucas. Unti-unti niyang naramdaman na naiintindihan siya ni Mika. Nagkaroon ng charity event ang kumpanya. Dahil nagkasakit ang assistant ni Lucas, napilitang isama niya si Mika bilang pansamantalang assistant. Sa event, namangha ang lahat sa natural na ganda ni Mika. Maging si Lucas ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Habang sumasayaw sila sa ballroom, unti-unting naging malapit ang dalawa. Ang ganda mo pala kapag nakangiti, bulong ni Lucas. Namula si Mika. Ngunit mula sa malayo, galit na galit si Kathy. Lumala ang sakit ng ina ni Mika. Nag-aalala si Mika dahil wala siyang sapat na pera. Lihim na tinulungan ni Lucas ang pagpapagamot ng kanyang ina. Nang malaman ito ni Mika, humarap siya kay Lucas. Bakit niyo po ginawa iyon? Dahil ayokong nakikita kang umiiyak. Natahimik si Mika. Unti-unting naglapit ang kanilang mukha at doon naganap ang kanilang unang halik. Nalaman ni Don Enrique ang relasyon ni na Lucas at Mika. Galit na galit ito. Isang katulong, hindi siya bagay sa pamilya natin. Sinabihan niya si Mika na layuan si Lucas. Nasaktan si Mika. Habang lumalala ang pressure, sinamantala ito ni Kathy. Siniraan niya si Mika kay Lucas. Pinaniwala niyang ginagamit lamang ni Mika ang kanyang yaman. Nagsimulang magduda si Lucas dahil sa mga kasinungalingan ni Kathy, nag-away sina Lucas at Mika. Akala ko iba ka, sigaw ni Lucas. Nasaktan si Mika. Kung iyon ang tingin mo sa akin, aalis na lang ako. Umalis si Mika sa mansion ng luhaan. Pagdating sa probinsya, nalaman niyang mas lumala ang kondisyon ng kanyang ina. Samantala, saka lamang nalaman ni Lucas ang totoo mula kay Ella. Pinagsisihan niya ang lahat. Pumunta si Lucas sa probinsya upang sundan si Mika. Naabutan niya itong umiiyak sa tabing dagat. Patawarin mo ako, sabi ni Lucas. Nasaktan mo ako. Umiiyak na sagot ni Mika. Lumuhod si Lucas. Mahal kita, Mika. Ikaw lang. Nagulat si Mika. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiiyak si Lucas. Nagyakapan silang dalawa habang lumulubog ang araw. Ngunit mula sa malayo, nakatingin si Kathy. Hindi pa ito tapos. Bulong niya. Pagkatapos magkaayos ni na Lucas at Mika, bumalik sila sa Maynila. Ngunit hindi pa rin tanggap ng pamilya ni Lucas si Mika. Sinimulan ni Mika na mag-aral ng business etiquette upang patunayan ang kanyang sarili. Humanga si Lucas sa sipag niya. Samantala, mas lalo namang naging obsessed si Kathy. Dumating si Marco Villanueva, matalik na kaibigan ni Lucas. Agad siyang naging malapit kay Mika. Mas deserve mo ng lalaking kayang ipaglaban ka, sabi ni Marco. Nagselos si Lucas. Ito ang unang beses na nakita siyang insecure. Nakipagsabuatan si Kathy sa isang corrupt executive upang pabagsakin si Lucas. Naglabas sila ng fake scandal laban sa kumpanya. Dahil dito, nagsimulang bumagsak ang Saavedra Holdings. Sinisi ng media si Lucas, ngunit nanatili si Mika sa tabi niya. Hindi kita iiwan, sabi ni Mika. Unti-unting lumambot ang puso ni Lucas. Habang pauwi si Mika, may mga lalaking biglang dumukot sa kanya. Nagpanik si Lucas nang mawala si Mika. Halos mabaliw siya sa paghahanap. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad sarili ko. Sa wakas, nakita niya si Mika sa abandonadong warehouse. Nirisk ni Lucas ang sariling buhay para iligtas siya. Nalaman ni Lucas na si Kathy pala ang nasa likod ng lahat. Galit na galit siya. Hinding-hindi na kita mapapatawad. Ngunit nagmakaawa si Kathy. Mahal kita, Lucas. Hindi pag-ibig ang pananakit. Tuluyang pinutol ni Lucas ang koneksyon kay Kathy. Dahil sa suporta ni Lucas, nakapag-aral si Mika ng business management. Unti-unti siyang natutong humawak ng negosyo. Humanga maging si Don Enrique. May potential ka pala, sabi nito. Unti-unting tinanggap si Mika ng pamilya. Biglang inatake sa puso si Don Enrique. Nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya. Nais ng board na tanggalin si Lucas bilang CEO. Ngunit tumayo si Mika sa harap ng board. Ipaglalaban namin ang kumpanyang ito. Dahil sa talino at tapang ni Mika, napahanga niya ang lahat. Dinala ni Lucas si Mika sa tabing dagat kung saan sila unang nagkaayos. Habang hawak ang singsing, lumuhod siya. Mika Alcantara,
Papakasalan mo ba ako? Napaluha si Mika. Oo. Masayang nagyakapan ang dalawa. Naging usap-usapan sa buong bansa ang kasal ng billionaire CEO at dating katulong. Maraming humanga sa kanilang love story. Kahit si Kathy ay tuluyang nagbago. Humingi siya ng tawad kay Mika. At sana, maging masaya kayo. Tinanggap ni Mika ang paghingi nito ng tawad. 1 taon matapos ang kasal, matagumpay na pinamumunuan ni na Lucas at Mika ang kumpanya. Nakapagtayo rin sila ng foundation para tumulong sa mahihirap na estudyante. Gumaling na rin si Aling Rosa. Sa huling eksena, nasa garden sina Lucas at Mika kasama ang kanilang munting anak. Naalala mo pa noong una tayong nagkita? Nakangiting tanong ni Mika. Siyempre, ikaw yung katulong na nagpabago sa buhay ko. Napangiti si Mika. Mahal kita, Lucas. Mahal na mahal kita. Nagyakapan silang pamilya habang unti-unting lumalayo ang kamera. Wakas sinamantal at dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana,